Nagsalita muna si Commander Guan na pag-isipan muna ang mga salita nito bago ang aksyon dahil hindi ito magandang ideya na maging isa ang ating bida sa kanyang anak na babae. Pero pinagdiinan talaga ni General ang kanyang pasya dahil gusto niyang maging isa ang ating bida sa kanyang minamahal na anak ang ating dalaga na mumula, habang hindi pa tapos dito ang kanyang ama sa pagpapaliwanag na kailangan talaga nila magpakasal para naman may lahi silang isang malakas. Tinanong sa batang dalagang sariling ama kung bakit pinagdiinan talaga sa ikasal sa ating bida na wala namang gusto at ngayon pa man sambit pa sa ama sa ating dalaga hindi naman masama ang makipagkaibigan at darating din sa punto na balang araw magkaibigan sila kagaya sa kanyang sariling ina dati isa na silang magkaibigan pero ngayon nagmamahalan na sila. Darambong umalis ang ating dalaga at nag-iwan muna ito ng isang salita sa kanyang ama na hindi siya mag-aksaya ng oras sa isang lalaki na wala namang gusto sa kanya't ang kanyang ama nalungkot dito sa paglisan sa kanyang sariling anak. Binalik na ang atensyon sa ating bida sinabihan kaagad ang ating bida na anyway Xiaojiang manatili sa aming bahay ng ilang araw at tingnan kung paano ito mangyayari kung hindi ito gag-ana makakalimutan na lang natin ang lahat. Tumugon naman kaagad ang ating bida dahil may benepisyo ang kanyang pamananatili dito sa bahay hindi ako gusto ni Ji Xuanyu kaya hindi masakit ang manatili dito ng ilang araw maaari ring bigyan ang hari ng walang ginagawa ng ilang mukha at mabilis na makuha ang aking mga kamay sa dugo ng banal na demonyo. Nagtakip silim na rin habang ilaw sa bahay ay nagbubukas na. Ang Divine Demon Blood ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ang pag-inom nito ay nagbibigay daan sa mga ordinaryong tao na agad na maabot ang lakas ng king level syempre ang gastos ay sumasabog sa piraso at ganap na pinawi ang iyong kaluluwa. Ang dugong iyon ay naglalaman ng isang nakakabaliw na mapanganib na kalooban hawakan ito ng may matinding pag-iingat agarang nagpasalamat ang ating bida at pinalabas na rin niya si Little Gia. Sa paglabas ni Little Gia parang itong may galit sa ating bida dahil nagpapalabas ito ng aura kaya tinanong sa ating bida kung bakit ganyan ang kanyang tindig ngayon. Kaya malungkot si Little Gia dahil hindi ako gusto ni Xiao Jiu at gusto niya akong paalisin sa pugad. Tumalikod ito at nagtampo sa ating bida dahil tinanong pa siya talaga kung bakit siya nagkaganito isa lang naman ang gusto makipagkaibigan siya pagkatapos ayaw niya ng gulo kaya ang ating bida sinubukan patahanan na gusto mo naman sanang labanan kaya may chance kang manalo subalit ayaw mo talaga isa ka talagang tunay na lalaki. Pero sa isip ng ating bida ang loika na iyon ay nagsusuri ngunit bakit ang iyong saloobin ay napakasama ikaw ay dapat ay isang nakakatakot na creatures ng walang hanggang impyerno bakit napakalambot mo sa isang babae. Niyaya na lang sa ating bida para hindi na ito lumala ang kanilang sitwasyon at bangayan kumain na lamang si Little Gia para narinmigsan ang galit nito at sumang-ayon naman kaagad si Little Gia. Binuksan mo na ang takip nitong Divine Blood pagkatapos ng buksan ng dugo nito nagsetalsikan. At dahan-dahan itong nabuo lahat pagkatapos dumiretso ito patungo kung saan ang bibig ni Little Gia dahil dito nakainom na rin sa wakas ng isang Divine Blood. Nag-notice na kagad ang system sa ating bida na Red Armored Beetle kumpleto na ang life tier transition pagsisimula ng pagkuha ng kakayahan. Napakuyom ng kamao ang ating bida habang nilalabasan nito ng aura sa kamao at oras na rin para mag-consume ng isang mahalagang Sinfernal Furnace. Divine Elephant Suppression Body, bihirang, paglalarawan isang espesyal na kakayahang uri ng konstitusyon, mga detalye, ang katawan ng tao ay binubuo ng 840 milyong mga particle bawat isa ay naglalaman ng lakas ng isang higanteng elepante kapag ganap na nagising ito ay karibal sa isang banal na elepante maaari mong pukawin ang mga dagat umungol sa mga bituin at lunukan ng buwan at araw lahat na may iisang pag-iisip. Special note ang Red Armored Beetle ay maaaring mag-transform sa isang particle source at sumanib sa katawan ng host, ang Divine Elephant Suppression Body, ay karaniwang isang upgraded na bersyon ng Linfernal Furnace. Nakakabaliw ang pisikal na lakas na ito kung makakapag-spawn pa ako ng 2 pang henerasyon sa mga susunod na araw baka mas ko pa si Jiang Wusuang ang mabuti pa ay ang maliit na iyon ay maaaring sumanib sa aking katawan na agad na nagpapalakas ng aking kapangyarihan at hindi ko na kailangang labanan si Xiao Jiu sa pugad. Pagkatapos ng synchronation lumabas na rin si Little Gia dahil gutom na ito kaya tinanong ang ating bida kung may pagkain ba ito ng isang divine meat. Base sa pagkaalam sa ating bida hindi ito mahilig sa pagkain pero ngayon bakit ito mahilig kaya tinanong niya ulit si Little Gia kung bakit ito naging mahilig ang sagot naman kaagad ni Little Gia gusto lamang siyang matanggap ni Xiao Jiu. Sa makulimlim na gabi may isang bahay dito sa ancient god called Jiangnan Temple.
Mula rito sa loob ng bahay ang leader nagsalita na rin kaagad kung ano ang balita kaya't ang reporter nagbase sa pag-uulat sa ikapitong upuan dumating ang balita si Jiang Chen ng Jiangnan Warzone ay pinagkadalubhasaan ang blade na nagbubukas ng langit at ginawa niya itong apat na galaw ang pangwakas na tinatawag na The Way ay maaaring nasa antas ng divine ability. Bukod doon ang ilang mga detalye tungkol sa kanya at General Xiao Yuanshan ay sadyang tinakpan kahit na ang paghahanap ng kaluluwa ay hindi nagbubunga ng anuman at ang mga sumubok ay pinatay ng backlash. Malamang ang gawain ng isang mapangarapin ang ganitong mga lihim ay hindi nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat din ayusin ang mga ranggo ng Great Genius Hunter panatilihing hindi nagbabago ang tatlong nangungunang at ilagay si Jiang Chen sa ika-4 at itaas muli ang mga antas ng bounty sa 4 na individual na ito. Ang sinumang pumatay sa isa sa kanila ay tatanggap ng basbas ng sinaunang Diyos at direktang umakyat sa 6 na bituin na antas mula ng ang ikalawa, ikatlo at ikalimang upuan ay pinatay ni Jilin Q. Ang ating sinaunang kulto ng Diyos ay matagal nang natutulog. Nakaharap ang isang lalaki dito sa isang maraming mata sa dambuhalang spider sa biyaya ng sinaunang Diyos, na hindi tayo pinabayaan at nagpadala pa ng mga banal na paghahayag oras na para magsimula tayong gumawa ng isang bagay para sa sinaunang Diyos. Sa isang kuweba may isang pamilyar sa atin kung ano ito legend lang nakakaalam pumasok ang isang lalaki rito at pinahahalagahang Spider Emperor pagbati ako ang ikapitong upuan ng sinaunang kulto ng Diyos. Naparito ako upang pag-usapan ang isang alyansa sa iyo. Sumagot naman kaagad ang dambuhalang halimaw na Spider-Man Emperor na hindi siya nagtitiwala sa mga tao. Hindi sa mahigpit na pagsasalita kahit na nagtataglay tayo ng maruruming katawan ng tao ang ating mga kaluluwa ay kabilang na sa sinaunang Diyos maaari mong tawaging mga apostol na tayo sinaunang Diyos ang iyong paksayon ay kabilang sa nangungunang daan sa mga karera ng abyssal kailangan mo nakatanggap ng mga Dear Steve para mag-collaborate kasama namin pagkatapos ng lahat ang aming mga layunin ay nakahanay. Wala akong pakialam sa kalokohan mo sabihin lang ang iyong layunin. Nakangising tugon nitong nakatalukbong na lalaki na si Jiangnan ay sobrang mahina at gusto ko maimbitahan kang magpakawala ng Beast Tide sa Chujiang City ng Jiangnan sa panahon ng Great Xia Genius Rankings Competition. Gagamitin natin ang pagkasira bilang isang sakripisyo upang ipatawag ang isang sinaunang Diyos sa oras na yun Spider Emperor ikaw ang unang pangalan na Demon Spider. Sa kabilang banda sa sumunod na araw habang kumakatok ang ating dalaga sa loob sa kwarto sa ating bida pinapag-ising niya rin ito dahil may gagawin na sila. Kanina pagising ang ating bida kaya nag-good morning siya nito habang ang ating dalaga namumula ulit dahil sa pagkarinig ng good morning. Niyaya sa ating dalaga ang ating bida na lumabas kahit napaisip ng ating bida at tinanong kung saan sila pupunta kung hindi ba sila makipag-date sa kanya o hindi kaya pupunta sa kanyang sariling kwarto hindi ba ito malabisan dahil sobrang bilis naman ito. Namumula tuloy na parang litsyon ang ating dalaga dahil baka ano pa ang gagawin sa kanya rito sa kwarto. Niyaya na lang kaagad sa ating dalaga ang ating bida para sumama sa kanya dahil ang kanyang tatay naghihintay sa labas at may plano ito sa kanilang dalawa wala namang masabi ang ating bida dahil halata na ito na may gusto sa kanya. Mula rito sa G-Clan Training Grounds masayang sabi sa General sa ating bida na andito na pala siya kaya't ang ating bida napakamento ulit rito na ang hari ng walang ginagawa na ito ay talagang nabubuhay hanggang sa pangalan na nakahiga muna sa umaga. Itong mga bodyguards pinakilala kaagad ni General na ang mga taong ito ay pawang mga top tier na talento mula sa aking Magic City Warzone sa loob ng ilang araw sila na ang magiging kalaban mo imbis sana matutuwa ang ating bida na galit pa rito ang mga gwardiya sa kanyang mga tingin. Tingnan mo, ang nangunguna sa grupo ay si Hua Yunfei only hidden class heroic spirit god worshipper ang kanyang kakayahan. Nadismaya tuloy si Haiyan Yunfei kung bakit binunyag ang kanyang sekreto kaya't sila di Daxia nagtanong kung bakit binubunyag sa kanyang ama ang mga impormasyon na dapat sana itago. Ang King of Doing Nothing, ay talagang hindi ako tinrato bilang isang estranghero pero sa Void Eye ko hindi ko naman kailangan ang briefing niya. Sa loob ng 8 araw magaganap ang Great Xia Genius Rankings at para makatulong sa inyong lahat na umangat sa susunod na antas nagpasya akong buksan ang 9 Divine Treasury para sa inyong pagsasanay. Anak alam mo na kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito ginagawa ko ang lahat para matulungan ka na magtagumpay sa Great Xia Genius Rankings. Masayang saad ni Hua Yunfei na 9 Divine Treasury gusto kong malaman ang lahat ng mga sekreto at kayamanan nito. Ito ang pagkakataon ko para umangat at magtagumpay. Nagsalita kaagad si Jiang Chen na ang pagtawag sa akin dito para lang ipahayag ito huwag sabihin sa akin na ito ay ilang pain upang itali ako sa pagsali sa iyong angkan.
Ang 9 Divine Treasury ng G-Clan sa loob ng isang 10,000 foot Ancient God's Corpse at kailangan naming mag-explore sa katawan nito. Hindi ko akalain na ganito kadelikado ang treasury na ito, lalo na ang head bawal talagang lapitan, kamatayan ang sigurado kung sakali. Hindi mo na kailangang mag-baby talk anak, seryoso ako sa pagkakataong ito. Ang terms ng King of Doing Nothing ang magdidikta kung sasama ka sa akin o hindi, kaya kailangan mong makipag-usap sa kanya ng maayos. Jiang Chen, parang statue ka lang dyan. Ano bang iniisip mo? Hindi mo ba gusto ang 9 Divine Treasury? Tumugon naman kaagad si Jiang Chen na gusto niya, subalit sa kaloob-looban ni Jiang Chen wala siyang demands. Hindi ako naniniwala, may ibang motibo siya, sigurado ako kailangan nating mag-ingat at alamin ang mga plano niya. Commander G, ano ang dapat naming gawin dahil wala kaming commander ngayon dito sa aming pagpunta sa Divine? Ang tanging naisip ni General, may alam na siyang paraan kung sino ang mamumuno sa kanila lahat dahil taga-outsider lang naman ito. Lumingon kaagad si General sa ating bida sabay kindat na Jiang Chen, kapag nasa loob ka na ng treasury, siguraduhin protektahan si Xiao Yu. Kakailanganin ninyong suportahan ang isa't isa kung ikaw ay mas malayo at makakita ng higit pa sa mundo. Kaya't ang dalaga nahiya dahil bakit pa raw palay di si Sion ang kanyang ama sa bawat kinikilos niya. Pero tahimik lang ang ating bida habang ang isa nagseselos na rin sa ating bida. Sa kabilang banda may isang matandang patriarka dito sa loob ng Divine Treasury. Ang bawat sulok nito pinangalanan ng iba't ibang uri kagaya nitong mantra sa likuran. Ang hirap basahin ng bawat mantra habang ang matandang patriarka ay nagbabante sa loob. Lumapit na si General G at kinausap niya ang Patriarch Ji Hongyin ng G-Clan. Bumibisita sa nakababatang henerasyon. Pakibuksan ang pinto, senador. Pinapasok naman kaagad si General G para masimulan na nila ang paghalungkat sa loob. May malaking plano si Jiang Chen na para sa napakahusay na G-Clan na maging maingat tungkol sa GLE Divine Treasury. Ito ay dapat talagang pambihira, perpekto sa pagkakataong ito. Magiging pamilyar ako sa site na ito sa pamamagitan ng G-Clan at mamaya ay tumutok sa isa na mayroon ako sa aking sarili. Isang bunsong hangin na kulay pulang aura ay nagbubukas. Sa lakas ng kapangyarihan ng patriarka, dahan-dahan lumabas dito ang isang dambuhalan pintuan habang ang ating bida ay naguguluhan kung bakit napakalakas ng kapangyarihan kahit innkeeper lang ang patriarka dito. Pinaliwanag ni General G ang anomalyang iyon ngayon ay nagmula sa hindi nagamit na 20% ng sinaunang kaluluwa ng Diyos. Malamang na nag-mutate ang lugar na iyon. Talagang walang dapat sumubok na ipasok ito upang maging ligtas lahat. Kumapit sa iyong mga flag ng teleport. Kung nakakaramdam ka ng panganib, mag-teleport ka agad. Nagpaalam naman ang anak ni General G para sa kanilang misyon. Pagkatapos nito ang dalawang nilalang na iwan na lang. Nagpaalam na rin ang ating bides sa kanyang poster father Lam alang-araw dahil ang kanyang mapakasawa ay medyo bad mood. Pinangunahan sa ating dalaga, pinaliwanag niya rito ang bawat detalye at dahilan nito ang ibabang bahagi ng binti ng bangkay ng sinaunang Diyos. Ang daanan natin ngayon ay isa sa mga meridian nito. Ilang beses na akong nakapunta dito, halos walang panganib hanggat maingat ka sa mga hayop na may dugo. Ang pagkatalo sa kanila ay hindi lamang nagbibigay ng 1 toneladang karanasan, ngunit nagpapalakas din ng katawan nito. Ang lugar ay 10-10 metro ang taas at lapad at isa lang itong meridian ng isang bangkay. At mula sa balikat lumabas si Little Gia para tanungin ang kanyang ama na kung kanino talaga nakalaan ang pagkain na ito at nakangiting tugon sa ating bida nakalaan ito para sa kanya. Pinalipad na sa atin vida ang kanyang alaga para pakainin ito. Pagkatapos inutusan niya kainin niya hanggat gusto niya ang lahat ng makikita bukod lang sa tao, kaya tulang sinayang na oras lumipad na rin para makahanap ng pagkain. Hindi pa nga nakalayo ang alaga sa ating bida, tumawag na siya dahil may nakita siyang isang bloodhound. Ito ay isang dugong hayop pangalan Blood Beast Special Level 35, mga kasanayan Blood Mist Realm Blood Explosion Blood Arrow. Pinaghanda sa ating dalagang ang mga kasama dahil ang Bloodhound ay biglang nagpalabas ng isang dugo. Dagdag pa rito, may kasamahan nito mga Bloodhound nagsusugod nito kahit saang direksyon. Nakaisip ang ating bida na ang mga dugong hayop na ito ay hindi masama, ngunit bakit lumipad ang maliit na Gia sa ibang lugar? Hindi ba sila nasusumpungan na katumbas ng kanyang oras habang itong si Pangit pagpasikat naman at naghanda sa kanyang kaliwang kamay ng isang apoy? Tinupok ng malakas na apoy ang mga Bloodhound dahil gumamit lamang si Pangit ng isang Soul Power Slash. Nakapatay na nga ng maraming halimaw. Lumaki na ang ulo at niyabangan ng ating bida na Jiang Chen. Mapapawi ko kaagad ang mahigit 12 ng Blood Beast. Nag-thumbs up ang ating bida dahil kahanga daw, pero sa isip nito isang hinyo na tanga. Pinapahinto na sa ating dalaga ang katangahan ni Bugok dahil nagpapasikat ito sa kanya at sa isip ng dalaga malakas nga lang pero walang utak at tanga pa rin kung mag-isip.
Ngayon ay dadalhin ko kayong lahat sa lugar ng puso ng sinaunang bangkay ng Diyos. Mayroong higit pang mga dugong hayop doon na ginagawa itong perpekto para sa pagsasanay, ngunit tandaan ang anatomy ng sinaunang Diyos ay iba sa atin. May 3 puso siya. Nagpadala ng ulat si Little Gia na ama, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Ang sinaunang Diyos ng Gili ay talagang may 4 na puso, hanggat ang isa ay nananatiling buo maaari siyang muling mabuhay. Sinasabi mo bang buhay ang sinaunang Diyos na kung yun natagpuan ko ang pang-4 na nakatagong puso, mabuo pa rin? Nagpaalam sana na kainin ni Little Gia ang puso ng halimaw, subalit pinigilan sa ating bida dahil may gagawin siya nito at ang kanyang anak ay dadalhin lamang niya doon sa Unlimited Paris ni Diwata. Naging seryoso ang ating bida dahil sa pagkakataon nito ay may malaki siyang gagampanin na isang mahalagang misyon. Nagbabala ang ating bida sa lahat na gamitin na ang kanilang teleportation dahil may malaking panganib ang kanilang kinakaharap, kaya't ang iba rito nagtataka kung paano nalaman sa ating bida kung may panganib ba o wala. Lumapit kaagad sa bugok para tanungin ng ating bida kung lahat ba ang kanyang sinabi ay totoo, di kaya pagbabanta lamang dahil natatakot ito sa kanilang lahat at sa daddy na sagupaan. Ngayon pa man sa isip ng ating bida, wala talaga itong isip si tanga dahil kumuha pa talaga mag-argumento sa kanya kung maniwala lang sana ito ng totoo, di sana ito haantong sa ganitong sitwasyon, kaya't sa isang iglap. Kung masaktan ka namin ng husto, ang lahat ay walang pagpipilian kundi ang pumayag na umatras at magpagamot sa iyo. Yun ang tanging maisip sa ating bida, suntukin si tanga para gampanin ang kanyang mahalagang misyon. Napatanong tuloy ang dalaga kung bakit sinuntok sa ating bida ang walang kalaban-laban kasi bugok saan ba sa ating bida, kaya lang yung nagawa dahil biglang gumalaw ang kanyang kamay, napasulampak tuloy ang kasama sa ating bida. Ang isa nito pinagpawisan, baka siya ang isunod nito suntukin. Bakit daw ginawa sa ating bida? Wala naman siyang ginawang masama sa kanilang lahat, isa pa nakipagtulungan siya sa kanila, subalit bakit sinuntok ang kanyang mukha? Pumangit tuloy siya habang ang dalaga nagpaliwanag na aksidente lang ang nangyari sa lahat ng oras. Gumamit siya ng spirit sacrifice dahil sa galit at ang ating bida namangha nito. Bakit daw gumamit ng Susano? Ang pangit ay sobrang hina naman ito kung tutuusin at wala pa ito sa kalingkingan ng kanyang daliri. Gayunpaman hindi natakot ang ating bida sapagkat mahina lang ang kanyang kalaban at niyaya pa niya ito na umunang umatake para matignan niya kung gaano talaga kalakas si Bugok. Walang sinayang si Bugok, inutusan niya na ang kanyang espiritu sacrifice para atakihin ang ating bida at ang ating bida naman naging kalmado lang at ilang pulgada lang nito ang pagitan sa spirit sacrifice. Habang pasugad na ang atake ni Bugok, naghintay lang ang ating bida habang nagpapalabas ng aura sa buong katawan. Subukan natin ang kapangyarihan ng Divine Elephant Prison Body. Naglilisik tuloy ang mata sa ating bida sa paggamit sa kanyang Divine Elephant Prison Body. Sa isang suntok naglaho kaagad ang atake ni Bugok at naiwan ng ganito ang asul na aura habang ang ating bida ay matikas pa rin nakatayo, ang nakahanda pa rin sa anumang oras na ibabato ni Pangit. Nang lalaki tuloy ang mata sa dalaga habang ang kasamahan nito napaisip na kung bakit isang suntok lang ang ginamit sa ating bida at ganoon na ba talaga kalakas at isa lamang silang langgam kung tutuusin. Dahil distractive pa ang ating Bugok, pagkakataon naman sa ating bida na sumugod habang ang kanyang direksyon ayon ay patungo kung saan nakatayo si Bugok at akmang susuntukin nila ulit sa ating bida, patikimin ng solid na suntok. Napasulampak tuloy sa malaking bato si Pangit, ang kanyang binagsakan dito ay nag-iwan ng malaking bitak at ang ating bida ay naghanda pa rin sa anumang oras ng ibabato sa kanya na skills. Napag-alitan ng ating bida dahil bigla na lamang itong sumusuntok na walang kadahilanan ang habang ang ating bida ng paliwanag kung bakit ngayon ginawa dahil gusto lamang misubukan ang isang suntok na kabagulang yung nakuha sa isang hidden class, na walan tuloy ng malay Samyugo habang nakanganga ito at bulagta sa sahig. Ang mga pinsala ni Hua Yunfei ay hindi nagbabanta sa buhay, ngunit kung hindi siya magamot sa oras makakaranas siya ng pangmatagalang pinsala. Kung yun mangyayari, hindi siya makakalaban sa napiling laban ng langit sa loob ng ilang araw. Kaya ba yung ginawa sa ating bida dahil natatakot ito sa kanila kung ano ang mangyari sa kanilang lahat, at tumugon naman ang ating bida na ginagawa lamang niya ang nararapat dahil kung hindi niya ito gagawin baka ano pa ang mangyari sa kanila at magtutulak ng malubhang sitwasyon. Napabuntong hininga tuloy ang kasamahan sa ating bida habang ang iba ay nag-activate na ng flag para makalis na, at ang iba rito kung nag-aalala dahil no choice talaga sila kundi bumalik sa umpisa dahil kung hindi sila babalik baka ano pa ang mangyari sa kanila at gagawin sa ating bida. At sa paggamit ng teleportation plug hindi ito gumana, kaya't nagtataka na ang iba rito kung bakit ito nagtagal ito at nagka-error ba ang kanilang pinasukan at expired na ba ang kanilang teleportation plug, habang ang ating bida ay natatakot na dahil nagkatotoo talaga ang kanyang hinala na may mangyari sa kanilang masama ngayon sa oras na ito. Pwede ba na kapag natagpuan ng maliit na Gia ang puso,
Napansin siya ng kabilang panig at agad na nag-ayos isang bitag may katuturan pagkatapos ng lahat. Ito ay isang sinaunang Diyos minsang sinabi ng Master na lampas sa 9 na revolusyon ay nasa kaharian ng mga tunay na Diyos. Nahaharap ba tayo ngayon sa isang kaaway na 10 revolusyon o mas mataas pa kung ganoon nga hindi ba tayo lahat ay mapapahamak ngayon? Tinatakan lang niya ang espasyo sa ngayon hindi tuwirang pinapatay kami ibig sabihin kahit papaano ay pinaghihigpitan siya at hindi pa siya makakagalaw. Kailangan kong kumilos kagad sa ganitong oras dahil kung hindi ako kikilos magkano pa ang mangyari sa amin kaya tinawag na sa ating bida ang kanyang alaga para hanapin kung saan nakatungo rito ang puso ng halimaw at sumama naman kaagad ang alaga sa ating bida. At mula sa malayo napansin na rin sa ating dalaga ang pagtakbo sa ating bida kaya't napaisip na siya kung tama ba ang kanyang hinala na sa una palang alam na sa ating bida ang mangyayari kaya ginawa niya yun sa bugok na kasamahan nila. Pinasundan naman sa ating dalaga na kailangan lang nila dam-aikit sa ating bida para safe sila at walang mangyari sa kanilang masama at sa ganitong estado sila makaligtas kaya ang iba rito nagsitakbuhan habang nakasunod sa ating dalaga at ang isa naman nito akay si Bugok. Unang nakaabot ang ating bida at sinalubong naman sa kaagad ng mga halimaw at iba pang bloodhound dito. Mag-notice naman kaagad ang system na pangalan Blood Beast, Special Level 70 Level 120 mga kasanayan, Blood Mist Realm, Blood Explosion, Blood Palaso at sa isip ng ating bida parehong hinaharangan ng mga Blood Beast ang mga landas sa harap at likuran, at dumb-oble ang kanilang mga antas na babaliw na kami may level 120 Blood Beast na at malapit na nating makita ang level 150. Pinalabas na rin kagad sa ating bida ang kanyang alaga ang si Xiao Jie para kainin ang kanyang mga kalaban at para na rin makaligtas sila sa ganitong oras kaya't ang ating maliit na Xiao ay naging masaya dahil may pagkain na siya sa ganitong oras at tinutusan naman kagad sa ating bida si Little Jia para asikasuhin ang natitirang bagay at iba pang kagawian. Plano sana sa ating dalaga na pasabugin ang tiyan ng Divine Treasure pero tumutol ang ating bida dahil imposible itong mapasabog dahil nasa gitna sila ng Meridian at may plano na rin ang ating bida kung makabalik siya ng maaga mabubuhay silang lahat at sana naman makahawak sila sa ganitong estados dahil may hansa silang makaligtas pero 50-50.